the reason why complicated yung petition is alangan naman pong hindi kami humingi ng TRO. May TRO kayong hiningi, di nga lang kinaloob ng Supreme Court. For example po, just in case, i-declare po ng Supreme Court, and we are, as lawyers, we cannot do that, no? But we are just imagining na ma-declare nga na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Ang anumang korte, o sino mang abogado o sino mang magsasabi na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ay di nauunawaan ang Philippines Constitution, o sinungaling, niloloko ang mamamayan, kung sakaling manawala sa Philippines Constitution ang international law, ay masasabing bobo ang mga mambabatas, dahil ang international law ay nakaakibat sa international policy, kaya nga ito rin ay nakaakibat sa international policy ng Pilipinas, at walang karapatan humingi ng tulong sa mga ibang bansa kung ayaw namang pasakop sa international law, hihingi o tatanggap ka ng tulong tapos ayaw mong pakialaman sa mali ng bansa mo. Hindi ko naman pwedeng sabihin. Kung nag-aantay siya ng magandang desisyon ng korte, bakit kailangan sa in the dark? Yeah, ma'am, know? because ma'am, this is the key phrase, no? Because there is a difficult question of law. Oh, kung ikaw ay may hawak na kaso, pag sinabi mong mayroong difficult question sa korte, yan ay pag-aamin na may problema sa akusado na mahirap depensahan. Kuminsan po merong mga naa-arrest na unlawfully. Halimbawa po yung gobyerno isang linggo po nilang sinabi na wala pong NBI agent na mag-a-arrest kay Bato, wala silang intention. Yet may mga pumasok doon, binugbog po yung isang sergeant at arms, nag-a-announce ng intention nila to arrest Bato. Tapos sinabi po ni Director Matibag, wala pong NBI doon, biglang meron po. So because of these actions taken together, tas nagka-shooting pa, then there is reasonable grounds to believe on the part of my client that there might be an unlawful arrest in motion. May naaaresto ng illegal, pero sa kaso ni Senador Bato ay walang illegal na pag-aaresto. Paano masasabing illegal? Maliban sa may warrant of arrest na, naisipina pa, ikaw abogado ka, di mo ba alam na ayon sa Constitution ay di pwedeng labagin ng subpoena at warrant of arrest? Ikaw abogado ka, kung ang kriminal o mga testigo ay pwede baguhin ang sinabi, bakit sa nag-uutos sa nagpapatupad ng batas para hulihin ang fugitive ay di pwede? Paanong di mababago? Isabihin ba naman ng mga senador na di nila isusuko si Senador Bato de la Rosa, kaya natural magkaroon ng dagdag na reinforcement? Sino ba ang sinadyang magkaroon ng putukan? At paano mo di masasabing scripted ng mga senador? Wala namang mga tao sa paligid ng nag-warning shot yung sergeant at arm, kaya halata na inutosan siyang ganun ang gawin, para mangyari ata ang plano ni Senador Alan Cayetano na palabasin na inaatake sila ng mga huhuli sa fugitive. Isipin nyo, nasa lugar nyo yung fugitive na tinutugis, tapos kayo pa ang may lakas na loob na mag-warning shot, kaya halata na nautusan ang Senate Security Forces na lumaban dahil ayon sa balita ay may mga armadang dinala o pinadala si Senador Robin Padilla. Itong bugok na attorney na ito, naghahayag ng mga kasinungalingan, o'y walang binogbog na sergeant at arm, o, ni kahit Senate Security, at walang pumasok na NBI, ang commotion ay naganap sa GSIS building. No, A so, shooting meron that pa that actually may have been scripted by his own camp. Hindi po. Kung kasi po, kung scripted po yun, ibig sabihin po, kinausap nila yung NBI. Ibig sabihin po, in cahoots yung NBI para mag-drilling doon sa kabilang panig po ng Senate sa GSIS. Paano di masasabing scripted o plinano ang gagawin ng mga senador? Iuna sinabi na nilang di nila isusuko si Senador Bato, kaya nga may mga pinadala raw si Senador Robin Padilla na mga armada sa Senado. Ang sinasabing scripted, Attorney Bondok, alam mo at alam ni Senador Alan Cayetano na di patungkol sa mga PNP, NBI, at AFP, na kinutsabo raw ng mga panig kay Bato ang mga ito. Napakabobo nyo naman para sabihin nyo pang di nyo kinutsabo ang PNP, NBI, AFP, alam naman ng mga tao na kalaban nyo sila. Paano di masabing scripted ang pinag-aakto nyo, nagpaputok na wala namang tao ang sergeant at arm nyo, para ipalabas na sinugod o inaatake ang Senado, tapos yung pagkukunwaring nakapokus sa impeachment kuno kayo sa panahong iyon, etc. And attorney, has Senator Bato de la Rosa, or kahit kayo po as his lawyer, ever considered na mag-surrender na lang po siya sa ICC? Yes, ma'am, if you were
if you were a relative no of Senator Bato or anyone similarly situated no, and alam niyo po that pwede siyang maduterte no, pwede po siyang to languish in some faraway cell for a under a court which we claim has no jurisdiction no. Tapos eventually lumabas ko kunyari yung desisyon ng Supreme Court na wala ngang jurisdiction yung ICC sa atin. Ano po magagawa natin para po ibalik sila? It is an irreversible damage, no? Not just upon our client, but the sovereignty of the Philippines. Ang siguro po, sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of Sino trying to po ang gusto short-circuit? niyong Natural daranasin niya ang hirap dahil nga bunga ng pagsunod niya sa mga maling utos ni Duterte na labag sa pandaigdigang batas, at wag mong sabihin walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, na at nalabag ang soberensya, parang sinabi mo na 2 ulit nagpasya ng mali ang Supreme Court na umaayon sa ICC. Sa sinabi mong bakit di sa Pilipinas kasuhan, na nandito naman ang ebidensya at mga testigo, parang sinabi mong wala kang alam sa kung paano protektahan ang seguridad ng Pilipinas, at parang di ka abogado na di mo alam na prerogative ng gobyerno o ng Pangulo kung saan lilitisin na kapag ang krimen ay paglabag sa pangdaigdigang batas, kaya nga sinabing pangdaigdigang batas, kaya ang nakalabag ay lilitisin sa pangdaigdigang hakoman kung napasyahan ng Pangulo o ng gobyerno, at pwede naman dalhin ang ebidensya at mga testigo sa pandaigdigang hakoman. Ngayon bakit diniliti si Duterte at si Senador Bato sa Pilipinas? Unang-una si Duterte ang may hiling o ng hamon na litisin siya sa ICC. At ang alam ni Duterte na pag inaresto siya ay maraming mag-aalsa, yun ang akala ng mga sa kampo ng mga Duterte. Kasi ayaw nga nilang aarestuhin si Duterte kaya nagdrama si Duterte na hulihin siya dahil akala niya maraming mag-aalsa, kaso mas mautak ang administration, na at nalaman ng mga tao na huwad pala si Duterte. Kaya si Bato ay di na rin niliti sa Pilipinas dahil sa mga nakaambang rally lalo na kung hahatulang guilty si Senador Bato, at iisipin ng mga sa kampo ng Duterte na unfair kay Duterte, kung bakit siya sa ICC nilitis samantalang si Senador Bato sa Pilipinas. Yes, ma'am. And We precisely received why there is an ICC. Yes. I don't know No. why you are framing it as a diminution we're not part of the of ICC. Philippine sovereignty. We're When not a this part of is, the we're ICC, talking ma'am. of the international community here. Hindi ho Yes, we're isang- not part of the ICC, ma'am. I beg you to understand. We're not part of their own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all Yes, due respect, ma'am. the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. It is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Upang magkaroon ng treaty sa labas ng bansa ay di pwedeng gawin ng Pangulo na walang 2/3 bahagi ng Senado, magkagayon, para mabuwag ang treaty ay kailangan din ang pagsang-ayon ng Senado, lalo na walang batas na pwedeng Pangulo lang ang dapat magbuwag, at wala ring batas na kailangan ang participation ng Senado para buwagin, magkagayon dahil binuo ang treaty sa kapahintulutan ng Senado, dapat lang mabuwag na may participation ng Senado o pagsang-ayon. Ngayon, hindi lang sa dahil naganap ang krimen noong miyembro pa ang Pilipinas kaya sa kasong iyan ay may jurisdiction pa ang ICC, ngunit sa dahilang ang sino mang lumabag ng pagdaigdigang batas ay mananagot rin sa pandaigdigang hakoman kung di ito nilitis o dinalitis ng makatarungang paglitis ng bansang nakalabag. Ang ICC ay di binuo ng maraming bansa upang sila-sila ay maghatulan o mahatulan, ito ay binuo upang maghatol sa sino mang nakalabag ng pangdaigdigang batas, isang kaistupidohan na sumali ka para mahatulan ang nasasakupan mo, na at mayroon namang hustisya sa sarili mong bansa. At tandaan mo, si Alan Cayetano ay may sinumpaang hayag o papel na pirmado niya na isinumite niya sa UN na nakikiugnayan pa rin ang Pilipinas sa pandaigdigan batas, na ang katotohanan, ang UN din ay namamagitan sa pagsali at paghiwalay sa ICC ng anumang bansa. Nakasaad sa pulisya na dahil naganap ang krimen ng miyembro pa ang Pilipinas sa ICC, kaya may jurisdiction pa ang ICC sa kasong paksa, kaya kung ito ang pulisya, sa ICC, bakit sasabihin ni Attorney Bondoc na hindi, bahagi ng tuloy-tuloy na cooperation para mag-issue ng ICC warrant of arrest? Iyan nga ang napagkasunduang patakaran. Let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant.
At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas mo, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Opo, ICC meron alam din ko po. po Ma'am, yun. sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because Walang nilabag sa pag-serve ng warrant of arrest tulad ng ginawa ni General Torres sa pag-aresto kay Duterte na didala ang warrant of arrest ay legal yun ayon sa batas, basta nasa kanila talaga ang warrant of arrest. Ngunit kay Senador Bato ay may sipinang dala, na di dapat labagin ayon sa Constitution. Paano nila masasabing didala ang warrant of arrest kasama nga si Trillanes sa pag-aresto at hawak ni Trillanes ang warrant of arrest? Paano may si-serve kung tumakbo nga at kinunlong yung fugitive? At wala namang atang senador na humarap sa mga pulis, at ang warrant of arrest di basta kung kanino lang ibibigay, mamaya biglang sinunog, at yung sinasabing, kailangan dumaan ang akusado sa competent judicial court, EDOJ at Supreme Court na nga ang nagsang-ayon, kahit ang Pangulo ay pwede magdesisyon, kung sasabihin ng mga bugok na ito na di pwede, bakit si Duterte puro extrajudicial ang ginawa, binaluktot ang mga batas, kung nagdedesisyon si Duterte na mag-withdraw sa ICC na walang participation ng Senado, di nakasaad sa batas na pwede magdesisyon ang Pangulo lang na di kasama o kasama ang Senado sa pag-withdraw sa ICC, ngunit kung ang paggawa ng treaty kailangan ang pahintulot ng Senado, natural, pag nag-withdraw ay kasama rin ang participation ng Senado. Bakit kay PBBM di pwede, lalo na kung nasa batas ang prerogative niya? Ang Article 58 at 59 ng ICC, ang ICC ay mag-i-issue ng warrant of arrest kapag hiniling ng prosecutor's office. Pag sinabing prosecutor's office di lang yan tumutukoy sa attorney, pwedeng ito rin ay DOJ, Ombudsman, o ang Pangulo, etc. At pag sinabing pagdadalhin na sa ICC, ay may masusing pagsusuri muna ang competent court, di lang yan patungkol sa judicial branch of government court, ang DOJ o Senado o Ombudsman ay mga competent judicial court yan. Sabi niya, nalabag daw ang pag-serve ng warrant of arrest ng ICC patungkol sa personal service, paano nga ma-essay serve ng personal kay Senador Bato, itumakbo nga siya, at kinanlong siya ng Senado. At bakit mayroon bang kahit isang senador na panig kay Senador Bato na humarap sa mga mag-aaresto? Sa sinabi niyang, personal service, o sa akusado lang dapat ihain ang warrant of arrest? Ay sinalungat niya yung sinabi niyang kung wala si Senator Bato ay pwede naman sa kanilang mga abogado ibigay ang warrant of arrest? Ano bang attorney ito? Napakaraming mali, oy nasa batas nga nasa inaaresto lang ihain ang warrant of arrest, hindi kahit kanino man, paano kung sabihin yung nawala nyo? Itong abogadong ito, dapat nito mag-review. Sala salungat na ang mga ugok na sumusuporta kay Senador Bato, sabi nila walang warrant of arrest, pero sabi nitong attorney Bondoc na ito, winuwagayway pa daw sa media yung warrant of arrest. Puro kasinungalingan sinasabi, humingi raw si Senador Bato ng warrant of arrest, itumago nga at nang pumunta sa Senado ay tinakbuhan yung mga naga-aresto. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you, and then sabi niya, hindi sa Tuesday na lang, and then next time na lang, and then next time na lang. They did not serve as a warrant. Hoy, Attorney Bondoc, ikaw mismo nagsabi na ang pag-serve ng warrant of arrest ay personal service, o sa akusado lang dapat ibigay. Bakit pinipilit mo pang ibigay sa inyo ang warrant of arrest? Siguro kaya di pinakita sa inyo dahil natanto ng NBI na di dapat ibigay sa inyo, kaya di na nila hiningi kay Trillanes, pero ang lantarang pinakita nila ay ang sipina na ayon sa Constitution ay di dapat labagin ng sino man, kaya di nyo mapapasubalian na walang warrant of arrest. Dito mismo sinabi mo, na imbes ibigay sa inyo ang warrant of arrest, ang ginawa nila kamo ay winigiwahi pa sa SOCMED at sa media. Ulit, kayong mga abogado at mga senador na abogado na sa kampo ng mga Duterte mag-review uli kayo, parang wala kayong natutunan.